balita na nakita po natin na kung saan mga kababayan, ito pong impeachment complaint laban po kay Sara Duterte ay idineklara kanina sa Kamara mga kababayan na sufficient and grounds. Ibig sabihin, meron po talagang nakitang grounds mga kababayan dito po sa mga impeachment complaint na inihain po laban po kay Vice President Sara Duterte. At sa madalit salita, nagtutuloy-tuloy mga kababayan ang pagdinig nito pong impeachment ni Sara hanggang sa maiakyat mga kababayan sa Senado po yan. Ano po, so ngayon, ito i-play po natin. Idineklara ng sufficient in grounds o sapat ang basehan ng mga impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Para po sa detalye, nasa linya ng telepono si Marian Enriquez. Marian, anong nangyari dyan ngayon at ano na ang susunod na proseso? Ruth, yung mga DD-set. Ready na ba kayo? Na ma-impeach ang inyong Vice President? na nga sa hearing proper o pagdinig ng House Justice Committee ang dalawang reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Mabilis yung naging deliberasyon ngayong araw. Walang objection mula sa mga miyembro kaya inadopt ang mosyong ideklarang sapat ang basehan. Ito'y matapos matalakay na hindi naman sinagot ni VP Sara ang mga aligasyon na pinadala niyang answer ad cautelum, kundi isang motion para ipabasura ang mga reklamo, bagay na ipinagbabawal sa House Rules on Impeachment. Nanindigan si Justice Committee Chairperson Jervin. Saka ang pinakamaganda dito mga kababayan, wala ng grounds para makailam pa ang Korte Suprema dito po sa usapin ng impeachment ni Vice President Sara Duterte kasi dumadaan na po sa tamang proseso mga kababayan. Dumadaan na sa talagang due process ito pong impeachment or pagdinig sa impeachment ni Vice President Sara Duterte kaya hindi na po sila pwedeng tumakbo pa sa Korte Suprema para gawin yung ginawa nila dati. Ano po, anyway, tuloy pa natin. Luistro na binigyan ng sapat na oportunidad ang bise para sumagot sa mga aligasyon. Narito ang kanyang pahayag. The Honorable Pino, I think it was him who made mention of the possibility of the respondent going to the Supreme Court again. I maintain the position that the committee observed the necessary requirement of due process. As a matter of fact, the filing of answer is part of due process, but it was not substantially availed of. Ruth, tinagdangan ng komite na sa March 25 mag-uumpisa na ang pagdinig. Susunod na mga araw ng pagdinig ay ang April 14, 22 at 29. Ruth. Marian, yung mangyayaring pagdinig, sabi mo simula sa March 25, ibig sabihin required na rin na magpadala dyan ang mga kinatawan. Anong inaasahan natin dyan? Yung mga kinatawan ni VP Sara, kailangan mag-attend na rin yan? Actually, hindi nga yung kinatawan ni VP Sara. Ang hiling ng komite ay mismo si Vice President Sara Duterte o yung respondent po ang pupunta o dadalo nga dito sa pagdinig. Kasi ang tanong, pupunta kaya si Vice President Sara Duterte mga kababayan dito po sa pagdinig ng kanyang impeachment dito sa Committee on Justice sa Kamara? O sa inyong palagay, yung mga nanonood sa atin ngayon, pupunta ba si Vice President Sara Duterte para harapin yan? At para sagutin yung mga aligasyon laban po sa kanya? Sa tingin nyo, maglalakas ng loob kayang pumunta yan? Kung tatanungin nyo, mukhang hindi. Iiwasan na naman yan. Ruth. Baka nga pagka minalas-malas pa, baka mag-travel abroad pa ulit, etong si Sara Duterte. Yung mga lawyers or legal counsel ay maaari lamang mag-assist. Hindi sila pwedeng yung mismong magpa-participate doon sa mismong committee hearing. Dapat po kasi may respondent at doon lamang mag-assist yung kanyang mga legal counsel. Na kay VP Sara na po yan, prerogative na po niya. Kung i-avail po niya yan, karapatan na sino ang pupusta sa akin mga kababayan? Nasa araw ng mga pagdinig na yan. Wala sa Pilipinas si Vice President Sara Duterte at mangingibang bansa na naman yan para iwasan ito pong mga pagdinig na ito. Sino ang pupusta dyan? pagtanggol or i-depensa nga yung kanyang sarili. At bukod nga doon sa pag-iimbita ng mga ng mga respondent, complainant at witness, pag nag-reconvene yung committee, pag-uusapan din yung motion ni Akbayan Party List Representative Shell Jokno tungkol doon sa protective custody ng umano'y bagman ni VP Sara na si Ramil Madriaga at mga pinasasabina ng mga documents gaya nga ng SALN at bank records ni VP Sara. At yun nga, imbitahan yung mga complainant, mga testigo
At he responded na sa VP Sara at paglilinaw ni Luistro no, sa hearing proper, tanging mga miyembro lamang ng Justice Committee ang maaring mag-direct at cross-examine sa mga testigo. Meron lamang 60 session days ang komite na deadline para magsumite ng kanilang report sa plenaryo. Sa ngayon ay nasa 10th calendar session day na ang komite. Sa kanilang ang pagtataya, nasa 5 linggo yung 5 buwan yung 60 session days, bagay na hindi naman daw abutin ng ganun katagal ang deliberasyon sa komite. Yan muna ang latest. At dito sa Kamara, balik sa room. Yan po ang Express Report ni Marian Enriquez. Ayan mga kababayan ha. 'Di ba? Biruin nyo, idiniklara na may sapat na batayan ang mga aligasyon laban po kay Vice President Sara Duterte. Tapos kanina kung mapapansin nyo, 'di ba yung anak ni Marcoleta na si Paulo Marcoleta, napangaralan po ni Congresswoman Luistro. Nalecturan pa nga mga kababayan dahil nga dito sa hindi ata pagbabasa ng rules ng Kamara or nitong Committee on Justice. Kasi humihirit pa nung idiniklara mga kababayan at pinag-uusapan yung substantial ng mga reklamo laban po kay Vice President Sara Duterte at yung mga grounds mga kababayan, especially nung pinag-uusapan kanina, yung grounds ng mga reklamo laban po kay Sara Duterte, talagang sumisingit itong si Paulo Duterte at gustong ang depensahan pa rin. Itong si Sara Duterte kahit nga mga kababayan, may sapat na batayan na yung mga aligasyon po laban kay Sara. Ngayon, nalecturan siya, napangaralan siya ni Congresswoman Luistro. So ngayon mga kababayan, ito pakinggan po natin at panoorin po natin, ikinikredit po natin ito mga kababayan kay DAE News Philippines. Kanya po yan, hindi po yan natin gagawan lamang po natin ng reaction video. I-play na po natin mga kababayan. Since I was Chief of Staff here way back 2004, pero wala pa po akong narinig na pag-uusap tungkol sa sufficiency in grounds. Ngayon ko lang po yata narinig itong bago na rule na ito, sufficiency in grounds. This I was not has furnished a been the copy. rules of impeachment. Nga pala mga kababayan, singit ko lang sa sobrang sama ng loob ni Senator Dante Marcoleta, nakarating ata siya ng ibang bansa at doon siya naglabas ng sama ng loob. Mamaya pag-usapan natin yan. Of the 19th Congress, which the 20th Congress adopted. Madam, di po dapat we should have determined the sufficiency in ground before we voted for sufficiency in form and substance. Again, the proceeding before the Justice Committee, Honorable Marcoleta, is summarized into 5. And you can confirm this from the rules of impeachment adopted by the 20th Congress. 1 is form, 2 is substance, 3 is ground, 4th is hearing proper, and Alatang hindi nagbabasa ng rules ng Committee on Justice. Etong si Representative Paulo Marcoleta. 5th is the determination of probable cause. After that, we go to the plenary. Everything that I am saying is strictly consistent with the provision of the rules. Sana po basahin po natin yung rules para hindi po tayo nalilito. Ouch! Aray mo! You don't know what an AI work management May ads pa. Anyway, shoutout po sa lahat ng mga nakatutok. Sa mga hindi pa nakakapag-like, like po sana natin yung ating live streaming. Maraming salamat po. Marcoleta is recognized. Thank you po Thank you, Madam Chair. I just would like to manifest, since I was Chief of Staff here way back 2004 up to 2024, I've witnessed the impeachment proceedings against presidents, one ombudsman, one Chief Justice. Pero wala pa po akong narinig na pag-uusap tungkol sa sufficiency in grounds. Ang narinig ko lang lagi, sufficiency in form and substance. Ngayon ko lang po yata narinig itong bago na rule na ito, sufficiency in grounds. Could you please clarify me on For the this? satisfaction of the Honorable Marcoleta, please allow the Chair to read Section 7 of the Rules of Impeachment of the House of Representatives adopted by the 20th Congress of the Philippines. Section 7, Submission of Evidence and Memoranda. After receipt of the pleadings, affidavit and counter-affidavits, and relevant documents provided for in Section 6, or the expiration of the time within which they may be filed, the committee shall determine whether the complaint alleges sufficient grounds for impeachment. That is for the satisfaction Diba, of the mga Honorable kababayan? Marcoleta. I know, Madam Chair, when the rules were Kasi magkakautal-utal dito si Paulo Marcoleta. Kasi alam niya, nararamdaman niya na mapapahiya siya dito mga kababayan. promulgated. This Not has furnished a been the copy. rules of impeachment of the 19th Congress, which the 20th Congress adopted.
So it's not new. Hindi po siya bago. This has been part of the previous rules which were used during the past impeachment processes. Opo, kasi bago lang po sa akin yung sufficiency in grounds eh. Hindi ko po narinig yan sa mga dating proceedings. Yun lang po. Salamat po. Ouch! There are no other manifestations on the third impeachment complaint, then we are calling the endorser of the fourth impeachment complaint to manifest their position on the sufficiency in ground. Madam Chair, The Honorable Deputy Speaker Paulo Ortega. together with my co-endorser, the Honorable Bienvenido Abante, batay naman po sa ating manifestation at waiver po na pinadala, nakikita naman po natin na wala pong direktang mga sagot at puro general allegations, general po na denials lang po yung sagot at kahit anumang kasunod dito o dagdag ay magkakos lang po ng further delay. So I submit, Madam Chair. Thank you. We've heard the position of the endorser of Cabrera et al. Complaint. The floor is now open for manifestation of the justice members on the sufficiency in ground of the fourth impeachment complaint. Madam Chair, The Honorable Ridon. na-deliberate na po previously no, yung ilan po sa mga punto on due Kasi para sa kalaman nyo mga kababayan, ito, cut muna natin saglit Kung mapapansin nyo, di ba, binigyan ng ilang days para makasagot po itong si Vice President Sara Duterte sa mga aligasyon po laban sa kanya. Pero saglit na sagutin niya mga kababayan, yung ginawa po nila, yung nilalaman ng ipinadala nila na dapat ay sagot dito po sa Committee on Justice base sa mga aligasyon laban kay Sara Duterte ay puro pag-aakusa lang din. Di po ba maliwanag na hindi po sinagot ni Vice President Sara Duterte bagkus puro pag-aakusa din yung mga nakasulat mga kababayan o nakalagay dun po sa dapat ay sagot nila dito sa Committee on Justice. Kaya nga kung mapapansin nyo, kung papatulan ng paulit-ulit yan, madidelay lang talaga mga kababayan itong mga proceedings. Magiging cost lang talaga ng delay yan mga kababayan. Kasi yung ginagawa po ng kampo ni Vice President Sara Duterte ay parte rin po mga kababayan ng delaying tactic. Kaya nga mas maganda na magdire-diretso na lang yung investigasyon kaysa patulan pa yung hindi pagsagot ni Vice President Sara Duterte. Ano po base sa mga aligasyon laban sa kanya. Anyway, ituloy pa natin. process and yung pong kawalan po ng ultimate facts, no, supposedly. Yan po yung posisyon ng answer ad cautelam ng ating pong pangalawang Pangulo. Hindi ko na po yun uulitin dahil clearly no due process violations had been done against the Vice President. This is precisely her opportunity through this answer to undertake all of these due process mechanisms. No? Pero she did not avail of it and had in fact submitted what we deem as a non-answer. Tama. So yun po yung una on due process. Secondly, on ultimate facts, yung pong makasama natin kanina, binanggit na ho nila na hindi ho totoo na wala pong pagbanggit ng ultimate facts on confidential funds, on the death threats against the President, the First Lady, and the former House Speaker. Yung po sa pinangsalin, all of the documentation, all of the evidence had been submitted by the two complaints at ito po yung mga papatunayan in each and every step of the proceeding. So hindi po ito totoo na wala pong ultimate facts. But as a final point, Madam Chair, gusto kong banggitin yung binabanggit nilang double standard ng komite sa papatupad ng ating pong rules on the President's impeachment and on the Vice President's impeachment. Hindi po totoo na meron pong double standard dito. Kasi wala akong pwedeng paghambing on how the committee had undertaken both impeachment proceedings. Kasi sa una't una, in the President's impeachment, ano ho ba yung laman nung pong mga submissions doon po sa impeachment complaint ng particular po ng mga binasurang complaints? Una, karamihan po doon mga news articles lang po. Yung binabanggit po nila. Pangalawa, Yung kay Presidente yung mga aligasyon kay PBBM galing lang lahat mga kababayan sa mga news at saka sa articles. Unlike po dito kay Vice President Sara Duterte na matitibay po talaga yung mga ebidensya. At kung mapapansin nyo mga kababayan, sabi ko nga po sa inyo, doon sa impeachment complaint number 3, grounds number 4, napakabigat po noon mga kababayan kasi doon po nangyari yung pagbabanta sa buhay ng Presidente, ng First Lady, at ng former House Speaker mga kababayan na kung saan nasaksihan po yan ng marami sa mga kababayang Pilipino po natin. Kaya mahihirapan si Inday Lustay na itanggi po yan. Ano po, anyway, tuloy pa natin. meron po doon binabanggit na ebidensya, unauthenticated video document. Ibig sabihin, walang affidavit. Yung po nga submission po ng ebidensya po na yun. But as compared
to the Vice President's impeachment complaints, ano yung pinag-usapan natin ebidensya at dokumentasyon sa bagay po na ito? Una, COA reports relating to the misuse of confidential funds. Notice of disallowance ordering the Office of the Vice President to return ito pong at least 70 million in a supposed misuse of confidential funds. Second, yung pong video documentation of the press conference of the Vice President, kung saan siya po ay nagbanta laban sa Pangulo, First Lady, at dating House Speaker. Video documentation kung saan sinasabi niya na gusto niyang pugutan ng ulo ang Pangulo ng Pilipinas at iba pa hong mga katulad na mga video documentation. Pangatlo, pagbabanggit po ng Statement of Assets, Liabilities, Net Worth ng ating pong pangalawang Pangulo, kung saan pinag-uusapan po yung paglobo ng kanyang yaman from 7 million in 2007 to 88 million in 2024. Ito po yung mga documentation, ebidensya that exists sa impeachment complaint against the Vice President. And lastly, yung Pumadiaga Affidavit, which is something that has been signed and will be tested on credibility as soon as we get to hearing proper. So, Madam Chair, wala hong batayan. Yung binabanggit po ng answer at kautelam ng pangalawang Pangulo that the House Committee on Justice had implemented two standards on the President's impeachment and on the Vice President's impeachment. Malinaw po yung standard dito. The standard is based on our rules, on our constitutional mandate, and on the principle of due process and fairness. No? So, tingin ko, the committee should proceed with the determination of sufficiency in grounds, and we have to be able to vote on it today, Madam Chair, and move forward. Maraming salamat po. Thank you. Any other member who wish to manifest on the fourth impeachment complaint? The Honorable Marcoleta. Madam Chair, Yan. also, again, a manifestation for clarification with the indulgence of the Chair. Akin pong hinihiling ang clarification ng committee kaugnay ng aplikasyon ng Section 7 ng ating rules on impeachment, particular kung kailan eksaktong nagtatransition ng komite mula sa determinasyon of sufficiency in grounds patungo sa conduct of hearings at reception of evidence. Sa malinaw na basa ng Section 7, matapos ang submission ng pleadings, affidavits at relevant documents sa ilalim ng Section 6 o matapos ang lapse ng period, ang tungkulin ng komite ay tukuyin muna kung may sufficient grounds for impeachment. Kung wala, dapat i-dismiss. Kung meron, saka pa lamang magko-conduct ng hearing kung saan papasok ang examination, cross-examination at compulsory processes. Kaya nais ko lamang malinawan, Madam Chair, kung ang mga tinatalakay at tinatanggap na materyales at references sa puntong ito ay para na ba sa determination of sufficiency in grounds o tayo ba ay de facto na nasa hearing stage na dapat ay nangyayari lamang pagkatapos ng ganong determinasyon. Ang paglilinaw na ito ay mahalaga upang matiyak na ang ating proseso ay nananatiling tapat sa ating sariling rules at upang maiwasan ang anumang persepsyon na ang komite ay lumalampas o naghahalo ng mga yugto ng proceedings na malino na pinaghiwalay ng ating rules on impeachment. Maraming salamat po, Madam Chair. To reiterate, Honorable Marcoleta, the Chair has been stating that we are on the third step. That is the determination of sufficiency in ground. So all these proceedings are towards determining whether or not sufficient ground exists to be able to proceed to this impeachment proceeding. It is only after the declaration of whether or not there is sufficient ground that we may be able to proceed to hearing proper. During the hearing proper, both the complainant and the respondent will be given opportunity to present their witnesses and their evidence. Madam, di po dapat we should have determined the sufficiency in ground before we voted for sufficiency in form and substance. Kasi we already voted for that. I wish to direct the Honorable Marcoleta to the rules of impeachment, Secretariat. Perhaps we need to provide him a copy of the rules. Yan. Nako, Again, mapapahiya the na. proceeding before the Justice Committee, Honorable Marcoleta, is summarized into 5. And you can confirm this from Halata na hindi niya binabasa mga kababayan yung rule of impeachment dyan po sa Committee on Justice. Diba? Hindi niya binabasa. Kaya siya napapahiya dyan. Kita niyo, pinangaralan pa siya dito. the rules of impeachment adopted by the 20th Congress. 1 is form, 2 is substance, 3 is ground, 4th is hearing proper, and 5th is the determination of probable cause. After that, we go to the plenary. Nako, yan na. Kasi mga kababayan, mauutal-utal pa siya dyan. Kasi nga ipipilit pa rin niya mga kababayan yung gusto niya. Para lang maisalba itong si Sara. Look into the copy of the rules of impeachment because everything that I am saying
is Yan. strictly consistent Binigyan na siya ng kopya. with the provision of the rules. I will go check, Madam Chair. Thank you. Madam Chair. Madam Chair, I encourage all members, even non-members, no, na sana po basahin po natin yung rules para hindi po tayo nalilito at nang sa ganun po ay maiwasan po natin yung mga tanong na maliwanag naman po sa ating rules, na nakasaad sa rules. Maraming salamat po, Madam Chair.